Nag-iisip ka ba kung paano ang diskarte sa pagluto ng fried chicken? Na simple lang pero pagdating sa lasa, malinamnam na at ubod pa ng sarap. At hindi lang yan juicing-juicy pa. Guys, sakto dahil yan ang ipapakita ko sa inyo sa video na to. Kaya kung handa na kayo, ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. Kaya i-ready nyo na yung mga ingredients na yan Umpisahan na natin to. Chicken. I-butterfly lang muna natin. Ibig sabihin yan, hahatiin lang muna natin yung chicken sa gitna at bubuksan lang natin. Mas madali kapag nakaupo muna yung manok. Ganda ng pagkakatambay niyan At para mas mabuka ng mabuti, kasi hindi pa masyado maghihiwa lang ako ng konti dito sa kanyang wishbone. Ganyan yung gusto nating mangyari. I-marinate muna natin ito. Maggi Magic Sarap. Lagyan lang natin lahat ng sides ng chicken. Ground black pepper. Ganun din, lagyan din natin yung parehong sides ng chicken. Paprika. Kalamansi. Pwedeng-pwede tayong gumamit dito ng lemon or ng lime kung walang kalamansi na available. Toyo. Make sure na na-coat na ng ating mga marinade ingredients itong chicken. Para mas manuot yung lasa, ilalagay ko yung chicken dito sa isang resealable bag. Siyempre, isasama natin yung marinade nito. At dito natin ibababad yung chicken. At least isang oras, pero kung mas matagal, mas maganda. Para talagang manuot yung lasa. At mas okay sana kapag mapalabas natin lahat ng hangin dito para talagang mag-penetrate yung marinade natin dito sa loob ng chicken. Ituturo ko sa inyo yung isa sa mga techniques na ginagawa ko para mapalabas natin lahat ng hangin dito. Kuha lang kayo ng isang cooking pot o isang malalim na bowl. I-submerge nyo dito yung chicken. Siyempre, kasama yung bag. Mapapansin niyo habang nilulubog yung chicken, so merong opening pa to ng konti dahil dyan lalabas yung hangin. I-submerge nyo lang yung chicken at yung bag hanggang sa halos nakababa na. Basta wag ninyong pupunuin ng tubig itong bag, Ayaw natin yun. Gusto lang natin malabas yung hangin. Habang binababa ninyo yan at na-reach na ninyo yung pinakadulo, ibig sabihin itong may kulay blue na to, ibig sabihin yan lahat ng hangin nakalabas na. Dahan-dahan nyo lang na i-seal na itong bag. Kaya importante na resealable bag yung gagamitin natin. Kung meron lang naman available. And voila! As in totally, wala nang hangin at all. Huwag nyo nang ibabad sa tubig yan Itabi lang muna natin to, ilagay natin sa isang plato. And for the meantime, gawin muna natin yung ating Filipino fried chicken gravy. Super easy lang to. Ito na siguro yung pinakasimpleng chicken gravy na magagawa ninyo. Kahit bago ka pa lang sa pagluluto, yakang-yaka mo to. O tara, gawin na natin. Evaporated milk. Kalahati lang ng malaking lata yung gagamitin ko. Yung kalahati, pantitimpla ko ito mamaya sa kape. Toyo. Ground black pepper. Cornstarch. At Maggi Magic Chicken Cube. At since alam naman natin na pwede rin itong gawing powder, yan, i-crumble na lang natin para mas madaling mahalo. Wire whisk para mahalo natin itong mabuti. At wala pang apoy yan Mamaya pa natin iinitan once na mahalo na. Make sure na na-dilute na or natunaw na lahat ng mga ingredients na nandito sa ating saucepan. At kung ganito na nga, ibig sabihin, pwede na nating i-turn on yung heat nito. Bantayan yung mabuti Papabayaan ko lang muna itong kumulo. Once na kumulo na, hahalu-haluin ko lang yan at hihinaan ko syempre yung apoy to the lowest setting. Tapos itutuloy lang natin na lutuin ito ng mga 1 to 1.5 minutes pa. Ganyan lang kabilis yan. Ayan lang ready na yung gravy natin. O yan, nakita nyo naman ganyan lang kasimple. At kung gusto nyo pa nga na mas malapot pa to, ituloy nyo lang yung pagluto na nakaluhit setting lang hanggang sa ma-reach nyo ito yung lapot na gusto ninyo.
You know, saktong-sakto lang yung ganito para sa akin. Easy-easy lang, di ba? At pagdating sa lasa, panalo. Bigla akong nagutom ha. I-check na natin yung chicken. Baka ready na. Gawin muna natin yung breading ng chicken. Simpleng-simple lang to. All-purpose flour. Cornstarch. Garlic powder. Onion powder. At baking powder. Haluin lang natin ng mabuti. Ito na. Chicken na na-marinate na natin for more than 1 hour. Tanggalin lang natin dito sa bag. Then patuluin nyo lang yung excess na marinade. Ha? Idiretso na natin dito. At i-coat lang natin ng ating flour mixture. Ganyan lang kasimple yan. Habang kino-coat, syempre sisiguraduhin natin na talagang na-cover na to totally. Ha? Kaya okay na okay lang na dumakot kayo dito sa ilalim. And make sure na lahat ng part ng chicken, lahat ng sides, nalagyan na natin ng flour mixture. And guys ha, isang beses lang natin ito i-coat ng flour ha. Once na okay na at sigurado kayo na na-coat na lahat ng sides ng chicken. Teka, sisiguraduhin ko talaga. Pati yung kaloob-looban. I-shake off nyo lang yung excess. Hindi natin kailangan ng makapal na breading dito. Dapat ganyan lang muna. Ilalagay ko lang muna to sa plato. So, ito yung plato yan, no? At pabayaan lang muna natin ito dito ng mga 5 to 6 minutes. Saktong-sakto yan dahil yung moisture ng chicken maa-absorb ngayon yung flour mixture. At alam nyo ba, yan yung reason kung bakit kumakapit yung flour mixture sa chicken kapag na-absorb yung moisture. Kaya itatabi ko lang muna to. Sakto naman dahil kailangan pa nating painitin yung mantika. Mga 5 to 6 minutes natin gagawin yon. Once na mainit na, iprito na natin to kagad. Mantika! Marami-rami kailangan natin ha. I strongly suggest na kung pwede ninyong i-deep fry ninyo para mas maganda yung kakalabasan. Pabayaan lang muna natin itong uminit. 300 degrees Fahrenheit yung kailangan natin. Mga 149 degrees Celsius yon. Kung meron kayong cooking thermometer, mas maganda. Sakto na. Iprito lang muna natin ito, skin side down. Piniprito ko lang ito ng total of 24 to 25 minutes. At syempre, no, babalik na rin natin ito sa kalagitnaan ng cooking process. I also suggest na halu-haluin nyo rin para nung sa ganon, hindi maperme yung chicken dun sa isang location sa ilalim ng pan. May tendency kasi na masunog yon. Makalipas ang 12 minutes, ibaliktad na natin to. At lutuin din natin yung kabilang side for around 12 to 13 minutes. Wow! Yan yung kulay na gusto natin. Para dito sa ating Filipino fried chicken. Diba? Golden brown na. And I'm sure, crispy pa yan. Makalipas ang 25 minutes na total time sa pagluluto, ibig sabihin, okay na tong chicken at ready na to. Lutong-luto na yan. Kita nyo naman, sa labas pa lang, diba? Yan yung inside nito, definitely, naluto na rin yan. So, tatanggalin lang muna natin, ha. Ilalagay ko lang muna dito sa tray na may wire rack para tumulo lang yung excess na mantika. Pero alam nyo, sayang naman yung mantika dito. Dami pa, di ba? Kaya kanina, may natara pa rin kasing breading at gumawa ako ng panibagong marinade. Kaya guys, magpiprito pa ako ng isang manok para tuloy-tuloy naman syempre, di ba, yung ating pagluluto. Iprito lang muna natin to uli, syempre, no, skin side down. Yan, dahan-dahan lang. At dating gawi, 25 minutes total, 12 to 12 and a half or 13 minutes sa isang side, then ilipat natin, and same duration din. At once na ready na itong ating mga chicken, iserve na natin. Syempre with our Filipino-style gravy.
Ready na rin to. Pagtabihin na natin yung dalawa. Ganito ang gusto kong Pinoy fried chicken. Ready na to. Ready na tong ating Filipino-style fried chicken. Pinapa-cool down ko lang to ng mga 5 to 7 minutes. At after that, tikman na natin. Kasama ng Filipino-style gravy. Guys, yung isang manok na piki, yung isa naman naka-side view. Anong mas okay sa inyo dito sa dalawa? Tikman na natin. Ready na rin yung gravy, oh. Tingnan nyo kung gaano ka-juicy yan. Moist na moist yung loob. Diba? Sobrang juicy, sobrang moist. Pakita natin. Dito nyo makikita kung tama yung pagkakaluto sa chicken. Kapag yung hita, no, tatanggalin natin dun sa thigh. So yun guys, oh. Dapat walang pink at all, di ba? Tapos yung skin. Narinig nyo naman yun. Wow. Kanina pagkakagat ko malinamnam na. Ngayon may aftertaste pa rin ako ng malinamnam. Panalong panalo. Tip muna natin dito sa gravy. Sarap. Grabe tong chicken na to. Walang tapon dito. Buto lang siguro. Lagyan natin ng gravy guys ha. Para at least makita ninyo. Grabe. Nanuno talaga yung nilamnam dito sa chicken natin. Crispy pa. Guys, panalong-panalo talaga itong ating Filipino fried chicken recipe. Grabe guys. Ganito dapat ang fried chicken. Kaya subukan nyo itong ating Filipino fried chicken recipe ha. At gawin nyo na rin itong ating Filipino style gravy. Para naman matikman ninyo kung gaano talaga kalinamnam at kasarap ito. Tara na! Kain tayo! Guys, yung isang manok na piki, yung isa naman naka-side view. Anong mas okay sa inyo dito sa dalawa? Sobrang juicy, sobrang moist. Grabe tong chicken na to. Crispy pa. Lagyan natin ng gravy guys ha. Para at least makita ninyo. Wow! Grabe guys. Ganito dapat ang fried chicken.